Alam po nyo mga kaibigan, bigla akong naalaala nung reporter pa ako sa Kongreso nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo bilang Pangulo ng ating bansa. Kasi tagal ko pong reporter sa Congress, nag-reporter din ako sa Senado, sa Malacanang, kung saan-saan nung araw. Ito po ngayon ay Senator Chis Escudero, Senate President. Siya po yung minority leader. Nasa grupo siya ng minority doon po sa Kongreso ng congressman niya ng Sorsogon noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. At lagi niya sinasabi at pinaglalaban sa mga interview namin sa kanya noong araw at mga statement niya maging sa plenaryo, sinasabi niya noong araw, huwag nating tapusin o patayin ang impeachment case laban kay noon ay President Gloria Macapagal Arroyo. Dahil hindi daw sinasagot at hindi pa sumasagot si Gloria ng panahong yun. Ang sinasabi ni Escudero noon, bakit papatayin ng majority? Kasi noong araw, yung majority ng mga congressman hawak ng Malacanang. Pabor kay Gloria Macapagal Arroyo. Yung hanay ng oposisyon noon ang nag-file ng impeachment against GMA. At si Escudero bilang congressman ng Sorsogon ay pumapabor sa impeachment laban kay GMA noon. Kasi nga, may mga isyong dapat daw sagutin. Dapat ipaliwanag. Ang kanya sinasabi noon, huwag nating patay ng kaso kasi hindi pa nagpapaliwanag si Gloria Macapagal Arroyo na inireklamo sa impeachment. Ganon ang kanyang paninindigan. Ay bakit ngayon ibang-iba na? Nung siya'y maging senador at Senate President, kasama siya sa gustong pumatay ng kaso. Kasama siya sa supermajority at siya nga ang Senate President ng Senate Majority, supermajority ng ating 20 Congress at kahit ng 19 Congress na pumapabor. Sila nga ay nag-delay, nag-dribble para hindi magkaroon ng trial at hindi makapagsalita ang inakusahan at kinasuhan na si Sara Duterte. At kasama rin siya doon sa nag-archive. Kung nagbutuhan at nanalo yung motion na dismissal, kasama rin siya sa magdi-dismiss nang wala pang pagkakataong ibinigay para magsalita si Sara Duterte doon sa aligasyon at kanyang posibleng pag-aabuso. Ano yung pagkakaiba? Di ba? Ang laki. Kita nyo? Nung si Escudero ay congressman, pabor siya na huwag patayin ang kaso laban kay GMA kasi hindi pa raw nakakapagsalita. Bigyan daw ng pagkakataon si GMA na ipagtanggol ang sarili para matalakay yung issue. Bakit ngayon na siya ang senador na at Senate President, ayaw niyang pagbigyan si Sara? Gustong-gusto ni Sara Duterte na magsalita, ayaw niya. Katunayan, gusto nga nila dismissal, mabuti na inarchive na lang. Yan si Senador Escudero. Hindi niya pwedeng idinayan. Dahil yan ang ginagawa niya noong araw. Minority po yan sa Kongreso noong araw. Matindi ang kanyang mga batikos nung kay Gloria Macapagal Arroyo. At yan ay noong panahon ni Erap, sila po yung tinatawag na bright boys, pabor kay Erap. Yun namang, yung Spice Boys, ang grupo naman ng mga batang mambabatas, yun naman ang anti-Erap. Kaya nga may labanan ng araw na Spice Boys at saka Bright Boys. Si Escudero ay kasama doon sa Bright Boys ng araw na sinasabi. Ayun, nakita nyo. Alam ko yan dahil kasi nandun ako sa Kongreso noon. Reporter ako ng mga panahon yun. Yan na po ngayon ang nangyayari. Pabor siya ng araw, bigyan ng pagkakataon ng akusado para madinig ang panig. Bakit ngayon ayaw ibigay kay Sara? At ayaw bigyan din ang taong bayang madinig ang panig ng akusado. Ano ang pagkakaiba? Mr. Senador, bakit nagbago ka? Prinsipyo ba yun? O weather lang? Or noon igalit ka kay GMA? Ngayon, pumapabor ka kay Sara? Ano meron? Hindi talaga pwedeng itago ang mga nakaraan at mga record kasi kayo ay mga public official. Yung inyong prinsipyo dapat consistent. Yung inyong mga ginagawa dapat consistent. Kung pabago-bago o weather, kampihan o hindi, kakampi o kaaway o hindi, yan ang buhay ng politika sa Pilipinas. Sana hindi mahawa ang kabataan. Ano po inyong masasabi doon? Diba? Issue lang, opinion lang, walang personalan. Mr. Senate President.
Dating congressman, ngayon senador ka di ba? Matatawa ka na lang talaga. Anyway, tuloy natin ang ibang issue. Mga senador, parang hindi na nga kumakatawan daw sa taong bayan. Abay, matindi. Abay, hindi natin masisi. Ganyan na reaksyon ng tao. Parang hindi senador ng bayan. Senador na lang ng Davao City. Senador na lang daw ng isang pamilya. Ito yung isa naman. Ano ito? Plunder at criminal cases ang dapat gumalaw sa Office of the Ombudsman, sa Department of Justice para makarating sa korte laban kay Sara Duterte. Aba, ito to yan kasi itong impeachment, ito naman para lang matanggal sa trabaho matanggal sa posisyon Yung due process under ng ating mga batas tungkol sa korte, hindi pa nagsisimula. Dapat lang, plunder, anti-graft at iba pang criminal cases ang dapat talagang umusad para mabigyan ng pagkakataon si Sarang ipagtanggol ang kailang sarili at higit sa lahat, para naman malaman din ng taong bayan at mabigyan ng hustisya naghahanap ng katarungan sa di umano'y pang-aabuso at perang nawala o hindi may paliwanag kung saan ginamit ng Office of the Vice President. So, after sa impeachment, ano man ang mangyari dyan, papunta yan sa korte. Siyempre, ang ombudsman at saka DOJ, prosecutor lang yan Ang talagang takbuhan ng mga kaso ay sa sandigang bayan. Abangan natin kung aabot doon. Sa sunod na issue naman, paano nga ba ito? 4 na magkakapatid sa Senado. Parang ang boto nila iisa. Hindi mo lang nagkahiwalay sila ng paniniwala at paninindigan. Magkapatid na Cayetano, magkapatid na Villar, magkapatid na Estrada, magkapatid na Tulfo. Oo nga, Yung 4 na pares na yan, puro sila kasama doon sa 11 na nag-archive. At kung nagkabutuhan pa yung dismissal, kasama rin sila. Pare-pares ang kailang isip. Pare-pares din ang kailang paninindigan. Wala man lang humiwalay sa kanila. Ganun na ba talaga ang ating Senado? Kampihan na lang? Di ba? On the record, di ba yung magkapatid na Villar? Yung isang Villar nga dyan, nanalo dahil sa tulong ng Malacanang. Yung alyansa para sa pagbabago na nakaraang eleksyon, si Camille. Bakit si Camille at saka si Mark? Dahil magkapatid. Pares lang ang kanilang isip at paninindigan. Yung Cayetano, si Pia, nanalo rin senador yan nung nakaraang eleksyon lang dahil tinulungan ng Malacanang. Pero, nagsama rin yung magkapatid. Pabor din sa archive. Yung Estrada at saka JB, magkapatid yan. Pero alam naman natin, may phobia yung mga yan. May trauma yan sa impeachment kasi nagkagulo yung sa tatay niya nung araw. Kaya yung mga Tulfo, yung isang Tulfo, nanalo din niya sa tulong ng Malacanang. Pero magpares din ang kailang pag-iisip at diskarte. Kaya tatanong lang ako, kayo magagalit, baka kaibigan ko pa naman itong mga ito. Nagkataon lang ba na talagang parehas ang inyong paniniwala at damdamin at inyong prinsipyo? O talagang nanaig lang ang kampihan? Nagtatanong lang po, huwag kayo magagalit, issue lang.